Grabe. Napadpad talaga ako sa mundo ng kultibasyon. Napakabata pa niya pero marunong na siyang lumipad gamit ang espada. Baka henyo siya mula sa isang malaking sekta. Nga. Pasensya na po, mukhang maling lugar ang napuntahan ko. Huwag kang magmadali, batang kaibigan. Ha? Ito ang Dengsen platform sa lungsod ng Lingxian. Ngayong araw ang pagtanggap ng mga alagad ng 6 na malalaking sekta. Lungsod ng Lingxian. Dengsen platform. Hindi ba ito ang nobelang nabasa ko? Hindi nga. Napasok ko ang mundo ng libro. Napakasaya naman. Napakabuti. Sa wakas, wala nang magdidikta sa akin. Matapos matutunan ang mga etiketa ng pamilya Zhu, huwag mong ipapahiya ang pamilya sa kasunduang kasal sa hinaharap. Simula ngayon, mabubuhay na ako para sa sarili ko. Magsisimula na ang pagsusuri ng espiritual na ugat. Teka, hindi ko. Nandito na rin naman ako, subukan ko na nga. Kung makakapagsanay din ako bilang immortal. Sino pa ang magpapara-parachute sa hinaharap? Ipatong mo ang iyong 2 kamay. Walang reaksyon. Hindi ba't lumipad siya pababa gamit ang espada kanina? Anong lumipad gamit ang espada? Nagparachute lang ako, no? Mukhang wala akong espiritual na ugat. Sandali lang, batang kaibigan. Ha? Walang problema sa bato ng pagsusuri. Subukan mong muli. Maghintay ka muna sa tabi. Sige po. Susunod. Suning Shuang. Siya nga talaga. Ang orihinal na bidang babae, si Suning Shuang. Dapat ay mayroon siyang yelong espiritual na ugat. Nakaharang naman si Lolo sa paningin ko. Hihi! Napakayabang naman dahil lang nakatayo ng mataas, dihe. Hindi naman siya gumagamit ng pagpapadala ng boses. Ibig sabihin, ang naririnig ko ay ang nasa isip ng batang ito. Kakaiba talaga. Wow! Pinakamataas na uri ng yelong espiritual na ugat. Ano ang pangalan mo? Ako si Suning Shu ang mula sa pamilya Su ng Kabisera. Sumali ka sa aking sekta ng Xianjian. Tatanggapin kita bilang aking personal na alagad. Pumunta ka sa aking sekta ng Lingdan. Pumunta ka sa sekta ng Yushu. Aalagaan at mamahalin ka ng iyong mga nakatatandang kapatid. Ang mga pormasyon ng sekta ng Suanji ay natatangi sa 6 na sekta. Huwag na kayong mag-agawan. Sa huli, ang sekta ng Suanfu pa rin ang pipiliin niya. Sayang naman. Ang sekta ng Suanfu na may libu-libong taong kasaysayan ay wawasakin niya sa huli hanggang sa mamatay ang lahat. Kalokohan. Kahit gaano pa kahirap ang aking sekta ng Suanfu, hindi ito basta-basta mapapabagsak ng kahit sino. Nais ko pong sumapi sa sekta ng Suanfu. Nakikiusap po ako, Sect Leader Wu, tanggapin niyo po ako bilang alagad. Ibigay niyo na sa kanya agad ang banal na pluma. Kung hindi, madadamay at mamamatay ang 10,000 tao sa sekta ng Suanfu. Ang banal na pluma. Hindi niya pinili ang pinakamalakas sa 6 na sekta. Talaga bang pumunta siya rito para sa banal na pluma? Hindi ko siya tatanggapin. Sect Leader Wu. Puno na ang mga alagad ng sekta ng Suanfu ngayong taon. Maganda ang sekta ng Xianjian. Sila ang nangunguna sa 6 na sekta. At marami pa silang mahiwagang kayamanan. Wuxuanchen. Pinapababaan pala kita rito noon. Ang utang na loob na ito. Tinatanggap ko. Kuning mabilis. Baka madamay pa ang sekta ng Xianjian ninyo. Gusto ko talagang matutunan ang sining ng mga alindog. Pakiusap, guro, tulungan ninyo ako. Huwag kang yumukod. Puno na talaga. Dahil puno na. Maaari ko bang makita ang bago mong alagad? Siya lang naman. Ako. Ang bago kong alagad na tinanggap. Wala man lang akong ugat ng espiritu. Mabuting alagad, bakit ka nagtatago ng ganyan kalayo? Ano nang nangyayari? Di ba't sa orihinal na nobela si Suning Shu ang alagad mo? Huwag mong sasabihin iyon. Ginawa lang ba akong pampalit dito? Batiin mo ang iyong mga tiyo. Ganoon pala iyon. Hindi kaya niya ako kinapupuotan. Pasensya na. Inagaw ko ang master mo. Ang lakas naman ng loob mong sabihin iyan. Dahil may mahal na alagad na si Pinunong Gu. Hindi na ako mang-aabala. Nais kong sumapi sa sekta ng Xianjian. Magaling. Simula ngayon. Ikaw na ang aking personal na alagad.
Nagbibigay galang po ang alagad sa guro. Nagbago na talaga ang kwento. Ito ay isang singsing ng imbakan. May sukat na 1,000 metro kwadrado ng espasyo. Para ito sa aming unang pagkikita. Singsing agad ng imbakan ang ibinigay. Iba talaga kapag personal na alagad. Maraming salamat po, guro. Ang alagad ko na si Long Xuanzhao. Strikto nitong nararapat ang pinakamahusay. Bata. Gustong-gusto ka ni Pinunong Gu. Ang regalo niya para sa iyo. Mas mahalaga dapat, di ba? Nga naman. Hindi naman siguro walang inihanda ang aking master. Hindi naman siya siguro ganun katipid. Ako, kuripot. Ang bracelet ng espasyo ko ay pwedeng lumawak ng walang hanggan. Kapag inilabas ko ito, matatakot kayo. Mali, hindi pa kayang protektahan ng batang ito ang sarili niya. Matalagal nang nakahanda ang regalo mo. Pagbalik sa sekta, ibibigay ko sa iyo. Makinig ka sa iyong guro. Siguradong wala siyang inihanda. Tama po ang lahat ng sinabi ninyo, guro. Nagpapakaseryoso pa siya. Hahaha. Ah. Mabait na alagad. Kumain ka ng marami mula ngayon. Ang payat-payat mo kasi. Susundin ko po ang inyong turo, guro. Bakit? Napakaganda ng aking ugat ng espiritu ng yelo. Pero siya pa ang pinili niya. Isang karaniwang tao. Mas gusto pa ni Buxuanshen na tumanggap ng walang silbi. Kaysa tanggapin ako. Itinatago niya ang kanyang lakas. Katatanggap pa lang sa kanya ay sinusuri na niya ang iba. Naku, tatanggapin ko ba talaga ang ganitong alagad noon? Aking alagad. Maghanda na tayong bumalik sa sekta. Sige po. Ito ang iyong Kuya Zhao Ping-an. Sumama ka muna sa kanya. Kapag natapos ko na ang mabilis na bagay rito, dadalhin kita sa sekta. Opo. Aking kapatid, ako si Zhao Ping-an. Kapag may kailangan ka, hanapin mo lang si Kuya Zhao. Kaya naman pala naisahan ng husto. Mukha talaga siyang uto-uto. Sa susunod na pagpasok sa Secret Realm, gagawin pa siyang tuntungan ni Suning Shuang para itulak sa mapanganib na lugar. Kumusta po, Kuya Zhao? Aking kapatid. Bakit mo ako nilalait? Wala naman po akong sinasabi ah. Kakasabi mo lang na uto-uto ako. Patay, paano lumabas ang mga iniisip ko? Nilait ko agad si Kuya Zhao sa unang pagkikita pa lang namin. Hindi kaya magalit siya sa akin. Wala man lang siyang kahit kaunting espiritual na lakas. Hindi iyon pagpapadala ng boses kanina. Ang narinig ko ay ang kanyang iniisip. Ha? Bakit ganyan siya makatingin sa akin? Hindi ko na po kayo lalaitin sa susunod, hindi pa ba sapat iyon? Naririnig ko nga talaga. Napaka-cute ng aking kapatid. Siguradong regalo siya sa akin ng langit. Kuya Zhao, may nakalimutan ba kayo? Pinapahatid po ako ni Guro sa pahingahan, di ba? Muntik ko nang malimutan. Aking kapatid, gutom ka na ba? Ang tamis naman. Kung gusto mo, kumain ka pa ng marami. Aking kapatid. Zaiwei. Guro. Naku, masama ito. Nahimatay ang aking kapatid. Ha? Anong nangyari? Natakot po akong magutom siya. Kaya binigyan ko siya ng ilang espiritual na prutas. Ilan? 6. 6. Wala man lang siyang espiritual na lakas. Gusto mo ba siyang mapatay sa sobrang enerhiya? Talaga pong wala siyang espiritual na lakas. Guro. Hindi naman po mamamatay ang aking kapatid, di ba? Hindi muna siya mamamatay sa ngayon. Bumalik muna tayo sa sekta. Guro. Paano naman po ako? Ikaw. Guro, kumusta na po ang aking kapatid? Tinatawag mo ba ang kaluluwa ko? Nasaan po ang aking kapatid? Hindi naman po siya namatay, di ba? Kuya Zhao. Buhay pa po ako. Aking kapatid. Maayos ka na ba talaga? Maayos naman po ako. Hay! Sandali. Parang hindi ko pa. Alam kung ano ang pangalan mo. Ano nga po ang pangalan mo? Zhao Lingxi. 18 taong gulang. At nagkataong pang-6 ka sa ranggo. Mula ngayon, tatawagin ka naming Xiao Liu. Kapatid na Xiao Liu. Saan ka nakatira? Mayroon ka pa bang ibang kamag-anak? Ito ang dapat mong gawin. Pinalaki ka ng pamilya. Hindi para maging matigas ang ulo mo.
Isa po akong ulila. Lumaki ka palang mag-isa. Mula ngayon, mayroon ka ng Kuya Zhao. Ako ang mag-aalaga sa iyo. Kapag mabuti ang iba sa iyo, palagi silang may ibang motibo. Nandito naman ang iyong guro. Kailan pa naging tungkulin mong alagaan siya? Xiao Liu, halika rito. Naaalala mo pa ba ang regalong ipinangako ko sa iyo sa ating unang pagkikita? Ibibigay ko na ito sa iyo ngayon. Isang special bracelet. Habang lumalakas ang iyong kapangyarihang espiritual, lalong lumalaki ang espasyo sa loob nito. Teka, hindi ba ito ang orihinal na bracelet ni Suning Shuang? Inagaw ko na nga siguro. Ngayon pati ang kapalaran niya ay napunta na rin sa akin. Siguradong babalatan niya ako ng buhay nito. Xiao Liu, ibinigay ko ito sa iyo. Kung sino man ang mga has na umagaw nito, ako ang haharap sa kanya. Proprotektahan ka rin ni Kuya Zhao. Hayaan mo na kung naagaw ko na nga siguro. Hindi na rin masama kung dagdagan pa ng isa. Napakaganda naman po. Subukan mong magpasok ng kapangyarihang espiritual. Guro, saan naman po ako kukuha ng kapangyarihang espiritual? Sinasadya niyo po ba akong inggitin? Kalokohan. Ang hindi mo pag-cultivate ay pansamantala lamang. Guro, tingnan niyo po agad para kailingsi. Napakainipin mo talaga. Teka, hindi tama. Guro, hindi niyo na po kailangang aluin ako. Alam ko pong wala akong spiritual root. Sino ang nagsabing wala kang spiritual root? Kahapon ay wala pang ang anuman. Ngunit ngayon ay nagsisimula ng tumubo ang iyong spiritual root. Kaya, ibig sabihin ay maaari na akong. Napakasaya ko naman. Makakalipad na rin ako gamit ang espada. Ang magkaroon ng 3 uri ng kapangyarihang espiritual sa loob lamang ng isang gabi. Ano kayang uri ng pangangatawan ito? Bantayan mong mabuti ang iyong kapatid. Ito pala ang totoong paglipad gamit ang espada. Huwag kang mainggit, kapag nakapag-cultivate ka na ay makakalipad ka rin. Kuya Zhao, turuan mo po akong mag-cultivate. CJ, unawain mo muna ang mga pangunahing konsepto. Pagkatapos niyan, tuturuan kitang magpasok ng ki sa iyong katawan. Salamat po, Kuya Zhao. Kumain ka muna ng kaunti. Sige po. Mabuti. Nabaliw na yata siguro. Nga. Xiao Liu. Nakatagpo ako ng isang kayamanan. Talagang nawawala na sa sarili ang matandang ito. Aking mabuting alagad. Wala naman po akong ginagawa. Kayo rin po ang humahalakhak ng malakas sa kabundukan kanina, hindi ba? Ano po ba talaga ang nangyari? Ping-an. Alam mo ba kung anong uri ng spiritual root ang mayroon ang iyong kapatid? Hindi po. Isang pambihirang uri na minsan lamang makita sa loob ng 10,000 taon. Ang fusion spiritual root. Ano po? Fusion spiritual root. Sinasabi ko na nga ba sa iyong magbasa ka pa ng mga aklat? Ang fusion spiritual root ay may kakayahang sumipsip at magsama ng espiritual na lakas ng iba. At pagkatapos ay gawin ang lakas na iyon. Upang patubuin ang sarili nitong spiritual root. Sinuri kita kahapon. Kaya naman sa loob ng iyong katawan ay mayroon ng kapangyarihang espiritual ng apoy. Sinuri ko rin po siya. Ang kapangyarihang espiritual ng kahoy ay mula sa akin. Tumpak. At mayroon pang ikatlong lakas. Ang kapangyarihang espiritual ng yelo. Suning Shuang. Kaya pala palihim niya akong sinuri. Napunta na sa akin ang lahat ng kanyang pagkakataon. Tiyak na galit siya sa akin ngayon. Isang hamak na nasa huling yugto lamang ng key refining. Dapat ba talagang matakot ng ganyan? Sino ang mga ngahas na mang-api sa aking kapatid? Ako ang unang magliligpit sa kanila. Hindi pwede. Kailangan kong magpalakas agad. Wala nang makakakontrol sa akin kahit sino. Nabasa ko na po ang 2 pang aklat, guro. Nabasa mo na. Nasa ulo ko na rin po ang lahat. Ang pinakamalaking bawal sa pagsasanay ay ang pagmamadali para sa mabilis na resulta. Sabihin mo lang ng tapat kung hindi mo pa natatapos. Huwag kang magsinungaling para lang purihin ka ng iyong guro. Pero nasa ulo ko po talaga ang mga ito, guro. Matigas pa rin ang ulo mo. Kung ganoon, bibigkasin ko po ito para sa inyo. Pumikit at patahimikin ang isip habang nakaupo. Ikapit ang mga kamay at pakalmahin ang kaluluwa. Talagang walang labis, walang kulang na salita. Huling 2 pahina na lang ang hindi niya nabasa. Guro. Pinagbintangan niyo po ako kanina. Ginawa ko lang iyon dahil natatakot akong maligaw ka ng landas. Napakagaling mo talaga, Lingxi. Napakatalas ng memorya mo. Walang silbi ang pagsasaulo. Hindi ko pa rin naman alam kung paano magsanay.
Tama ang sinabi mo. Ang pagsasanay ay hindi lang basta pagsasaulo ng libro. Umupo ka ng maayos. Pumikit ka. Patahimikin ang iyong isip. Damhin mo ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Guro. Karaniwan po, gaano katagal bago maipasok ang espiritual na enerhiya sa katawan? Para sa mga karaniwang tao, mabilis na ang 1 buwan. Ang iyong ikalawang nakatatandang kapatid noon ay inabot ng eksaktong 1 buwan. Guro. Ang iyong pinakamatandang kapatid naman ay may pambihirang talento. 7 araw lang ang ginugol niya. Paano naman po kayo, guro? Ang iyong guro. 3 araw at kalahati. 3 araw at kalahati po. Wow! Huwag mong maliitin ang 3 araw at kalahating iyon. Noon sa buong mundo ng Swansen, ang mga nakapagpasok ng espiritual na enerhiya sa loob ng 3 araw ay mabibilang lang sa isang kamay. Nagsimula na naman siya. Noong kabataan ng iyong guro. Ako ay isang pambihirang henyo sa pagsasanay na 1 sa 1,000,000. Sige po, guro. Ituloy niyo lang po ang pagbibida niyo. Anong ibig mong sabihing nagbibida? Napakagaling po ng 3 araw at kalahati. Kaya susubukan ko pong magawa ito sa loob ng 3 araw. 3 araw. Napakalakas naman ng loob ng batang ito. Guro, paano naman po ang mga nakakagawa nito sa loob ng 1 araw? Hindi ko pa kailanman nabalitaan iyan. Kahit ang mga umakyat na sa pagiging immortal. Wala akong narinig na nakagawa niyan sa loob lang ng 1 araw. Ang pagsasanay ay hindi nakakamit sa isang hakbang lang. Ang pagpasok ng espiritual na enerhiya sa loob ng 1 araw ay isang imposibleng pangarap lamang. Guro, kasama po ba ito? Ikaw? Lingxi, naipasok mo na ang espiritual na enerhiya sa katawan mo. Inabot siguro ng 3 araw at kalahati. Pero si Lingxi hindi man lang umabot ng 1 araw. Hindi. 15 minuto lang ang ginugol niya. Bulag ba ang tingin mo sa iyong guro? Kagagawa ko lang magyabang tungkol sa 3 araw at kalahati. Pero nagawa niya ito sa loob lang ng 15 minuto. Ang iyong guro ay talagang napahiya ng husto. Pagsasama ng mga espiritual na ugat, pambihirang memorya, at pagpasok pa ng espiritual na enerhiya sa loob lang ng 15 minuto. Kung ikukumpara sa kanya, nararapat din ba akong tawaging henyo? Kahit gaano ka pa kagaling, kailangan mo pa ring tawagin akong guro. Habang mas mataas ang talento, lalong hindi dapat maging mayabang. Bago sanain ang kultibasyon, sanain muna ang puso at isipan. Naiintindihan mo ba? Buong pusong susundin ni Lingxi ang mga turo ng guro. Tumayo ka na. Napagod ka sa buong araw na paglalakbay. Magpahinga ka muna ngayong gabi. Bukas, personal kitang tuturuan. Bakit? Anong nangyari? Saan po ako titira? Nakalimutan ko. Sa silangang bahagi ng Chaoyang Pavilion. Bakante ang bakuran doon. Doon ka tumira. Kapag bumalik na ang ika-4 mong ate, magkakaroon ka na rin ng kasama. Salamat po, guro. Hindi mo pa ba? Marunong magpalipad ng espada. Ihatid mo na ang bunso mong kapatid doon. Sige po. May paraan ako. Tayo na, bilisan mo. Bunso. Pinatakot ako ng sobra ni guro kanina. Bunso. Anong uri ng mahiwagang kagamitan ito? Mahiwagang kagamitan. Naku. Nararamdaman mo ba ang espiritual na kapangyarihan? Hindi. Parachute ito. Pang-emergency at pampaligtas buhay ito. Nakakapagpabagal ito ng pagkahulog. Pang-alalay talaga sa buhay. Huwag mong sabihin gusto mo ring tumalon. Hindi ito laruan na pwedeng paglaruan basta-basta. Tandaan mo yan. Huwag ka nang makipagdaldalan. Mabubangga na tayo sa bundok. Bunso. Mabubangga na talaga. Ligtas na paglapag. Bata ka talaga. Sa susunod lumayo-layo ka sa tabing bangin. Naintindihan ko na po. Tulungan mo siyang makapag-ayos sa tirahan niya. Bukas mo na siya ilibot para maging pamilyar sa mga patakaran at lugar ng sekta. Mula ngayon, dito na ang tirahan mo. Ito ang mapa. Kapag nagutom ka, pumunta ka na lang ng kusa sa bulwagan ng pagkain. Ito naman ang mga talisman sa paglilinis. Kapag nadumihan, magtapon ka lang ng isa. Salamat, Kuya Zhao. Kapag natatakot ka ngayong gabi, tawagin mo lang ako anumang oras. Bakit kaya? Napakabait niya sa akin. Magpahinga ka na ng maaga.
Ang sarap sa pakiramdam. Nasa loob nga talaga ako ng mundo ng nobela. Hay! Ang mga tao sa sekta ng Xuanfu. Mas tragiko pa ang sapit ng bawat isa kaysa sa kabilang buhay. Ngayong hindi naman pumasok si Suning Shuang sa sekta ng Xuanfu. Mangyayari pa rin kaya ang mga trahedyang iyon. Ngayong ako na ang bunso nilang kapatid. Hindi ko naman pwedeng panoorin na lang silang mapahamak ng nakatitig lang. Saan to? Naginip na naman ba ako kagabi? Hindi ito panaginip. Ito ang sekta ng kultibasyon. Pang-anim na bunso. Kuya Zhao. Bunso. Siya ang ikalimang kuya mo na si Xi Jinping. Bunso. May nakadikit ba sa mukha ko? Kamusta po, Kuya Xi? Siya pala si Xi Jinping. Napakabata pa niya. Pero naloko na para pumasok sa formation. Hinigop ng formation ang Phoenix bloodline niya. At sa huli ay napunta pa kay Suning Shuang. Napakakaawa naman ni Kuya Xi. Kuya Xi. Sino ang nagsasalita kanina? Napakakaawa naman ni Kuya Xi. Alam niya na may Phoenix bloodline si Xiao Wu. Ito talaga ang boses ng puso ng aking bunsong kapatid. Mukhang ako lang ang nakakarinig nito. Nabalitaan ko kahapon na tumanggap si Master ng bagong alagad. Kaya maaga akong pumunta rito para tingnan. Salamat po, Kuya Xi. Hindi ka naman nakakatakot. At mukhang napakabait mo pa. Napaka-cute naman. Gusto ko siyang alagaan. Ito ang regalo ko sa ating unang pagkikita. Medyo marami ang laman yan. Dahan-dahan mo na lang tingnan. Salamat po, Kuya Xi. Mayroon din mula kay Kuya Zhao mo. Salamat po, Kuya Zhao. Hindi mo ba ginamit ang panlinis na talisman kahapon? Ginamit ko po. Isang piraso para sa banyo. Kaya walang natira para gamitin sa sarili mo. Nakalimutan ko po. May mga talisman sa loob. Pati na rin mga pamalit na damit. Hindi sa ayaw namin sa iyo. Mag-ayos ka na at ipapasyal ka namin sa sekta. Sige po. Medyo loading nga siya. Cute ang tawag doon. Ang daming gamit. Wow! Naghanda pa ng mga damit si Kuya Zhao. Ganito nga ang hitsura ng isang cultivator. Tinulungan niyo pa akong mag-ayos ng bakuran. Maliit na bagay lang. Napakabait talaga ni Kuya Zhao. Napaka-cute talaga. Gusto ko talagang kurutin ang pisngi niya. Aking kapatid, nakita mo ba ang espadang ibinigay ko sa iyo? Nakita ko po. Gusto ko po talaga ito. Kahit na ito ay mid-grade spiritual tool lang. Hahanapan ka pa ng mas maganda ni Kuya sa susunod. Xiao Wu, bakit parang humina ang spiritual energy ng espadang ito? Meron ba? Baka mali lang ang alaala ko. Mayroon pa. Anong mayroon pa? May lumulutang na berding spiritual energy sa itaas. Sandali lang. Nasa maagang yugto ka na ng key refining. Kuya Zhao, hindi ba't sinabi mo na kagabi lang niya sinimulang ipasok ang key sa kanyang katawan? Nga. Aking kapatid, kailan ka pa nakarating sa maagang yugto ng key refining? Hindi ko po alam. Pagkabalik ko sa kwarto kagabi, natulog na agad ako. Isang gabi lang ng tahimik na pag-aaral. Pero naging matatag na ang spiritual energy niya sa antas na ito. Mukhang nakahanap talaga ng kayamanan si Master sa pagkakataong ito. Gaano po katagal bago ako makarating sa foundation establishment? Para sa mga karaniwang cultivator, mula key refining hanggang foundation establishment, aabutin din ng ilang dekada. Kung mananatili itong ganito katatag, sa loob ng 10 taon, sino ang minamaliit mo? Sapat na ang 2 o 3 taon para sa aking kapatid. Alaynan. Sa loob ng 2 o 3 taon, nasa golden core na si Suning Shuang. Hindi pwede, kailangang mas mabilis ako kaysa sa kanya. Kuya Zhao. Kuya Xi. Ilibot mo naman ako sa sekta. Ako na ang maglilibot sa iyo. Turo-turo, sino ang mapipili? Kung sino ang maturo? Kuya Xi.
Pakiusap, ilibot mo ako ha. Kuya Zhao. Pasensya na, ako ang napili. Tingnan mo nga ang ngiti mo, abot tenga. Tumayo ng maayos. Lilipad na si kuya kasama ka. Kumapit ka ng mahigpit sa akin. Sige po. Kuya Xi, pwede pa bang bilisan? Hindi ka ba natatakot? Mas matapang pa si Bunso kaysa sa akin noon. Ang bilis, ang sarap sa pakiramdam. Xiao Wu. Dahan-dahan lang. Kakain muna tayo. Sige po. Kuya Zhao. Nandito rin si Kuya Xi. Sino kaya yung batang babae sa gitna nila? Ngayon ko lang siya nakita ah. Kasama pa niya ang dalawang direktang alagad. Kuya Zhao. Bakit po sila nakatingin sa akin? Teka lang. Siya kaya yung bagong direktang alagad na tinanggap ng pinuno ng sekta kahapon. Siya nga ang bagong bunso na tinanggap ng pinuno. Balita ko 18 taong gulang pa lang siya. Kahapon nga ay nakalipad pa siya gamit ang espada. Ibig sabihin, narating na niya ang foundation establishment. Akala ba nila ay nasa foundation establishment na ako? Ganoon din kaya ang iisipin ni Suning Shuang. Mabuti naman kung ganoon. Takutin ko muna siya. Para hindi niya ako basta-basta galawin. Foundation establishment sa edad na 18. May biloy pa si Bunso kapag ngumingiti. Ang cute naman. Gusto ko tuloy kurutin ang pisngi niya. Ano nang iniisip niyo? Kahit nga ako, hindi ko pa nakukurot yan. Kuya Zhao. Pwede ba namin siyang tawaging Bunso? Siyempre naman. Xiao Liu. Bumati ka sa kanila. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kuya at ate. Ako po si Zhao Lingxi. Gabayan niyo po ako. Talagang pwede natin siyang tawaging Bunso. Siyempre naman po. Kahit ano pong itawag sa akin ng magagandang ate ayos lang. Dahil unang pagkikita natin ito. May regalo si ate sa iyo. Salamat po, ate. Ito ay pildoras ng pagpapanumbalik ng espiritu. Bibigyan naman kita ng mahiwagang damo. At ang panulat ko ng talisman. Ganito pala karaming regalo ang makukuha kapag sumali sa sekta. Ito naman ang iwas apoy bed. Hindi ko naman ito magagamit. Kaya sa iyo na lang. Iwas apoy bed. Magagamit ito ni Kuya Zhao. Salamat po, mabait at magandang ate. Ito naman ang kahoy ng gutong na nakuha ko sa pagsubok sa panaginip. Ibibigay ko na rin sa iyo. Kahoy ng gutong. May dugong phoenix si Kuya Xi. Bagay na bagay ito sa kanya. Kuya Zhao, Kuya Zhao. Salamat po sa maputi, maganda at mabait na ate. Napakalambing naman magsalita ng bunso natin. Bunso, mayroon pa ako rito. Kunin mo muna ang sa akin. Tanggapin mo lang. Galing naman sa puso ng mga ate mo yan. Sige po. Tama na muna yan. Hindi pa kumakain ang bunso natin. Tuloy po. Hahaha. Munting kapatid, nakatira rin ako sa Chaoyang Pavilion. Pasyalan mo kami kapag libre ka. Sige po. Welcome ka rito anumang oras. Munting kapatid. Napakasikat mo naman masyado. Napakabait talaga ng mga ate. Nakuha ka na agad sa kaunting regalo. Hindi lang ito kaunti. Napakadami kaya. At saka, napakapakinabang ng mga ito. Ang dalawang bagay na ito. Nasaan ang kahoy ng gutong? May dugong phoenix si Kuya Xi. Ito ang pinakabagay sa kanya. Nakatanggap siya ng napakaraming regalo. Pero naiisip pa rin niya ako. Munting kapatid. Ah, ito ba iyon? Opo. Kuya Xi. Bagay na bagay sa iyo ang kahoy na ito. Para sa iyo. Heh. Ito ay isang 10,000 taong gulang na kahoy ng gutong. Kaya nitong palakasin ang kaluluwa ng phoenix. Sa tulong nito, mas bibilis ang aking pagsasanay. Mabuti naman kung kapaki-pakinabang. Pamilya naman tayo, di ba? Pamilya. Hindi na kailangang magpasalamat. Kuya Zhao. Ito po, para sa iyo. Para sa akin.
Walang dahilan. Siyempre may dahilan. Kahit na itulak pa ako ni Suning Shuang sa iyan niyang secret realm, marahil hindi na mamamatay si Kuya Zhao. Lagi akong inaalala ng aking kapatid. Takot talaga siyang mamatay ako. Aking kapatid, gustong-gusto ko ang regalong ito. Suning Shuang. Tatandaan kita. Sige, sa akin na ang mga natitira. Kumain muna tayo. Kuya Zhao, parang medyo matigas ba ang karne na ito? Karne ng mahiwagang nilalang. Kung hindi ka sanay kumain yan, manghuli ako ng manok para sa iyo. Wag na po, kaya ko namang kainin. Ito rin para sa iyo. Kainin mo agad kapag nagutom ka. Para hindi mo na kailangang pumunta sa bulwagan ng pagkain araw-araw. Salamat po, Kuya Zhao. Kapag ipinagpatuloy mo ang pagpapakain sa kanya ng ganyan, tataba ng husto ang ating kapatid dahil sa iyo. Hindi naman ako mataba, ah. Guro, naibalik na po namin ang aming munting kapatid. Kabisado na niya ang buong sekta. Halos po. Xiao Liu. Mula ngayon, pumunta ka sa pangunahing taluktok tuwing umaga. Ako mismo ang magtuturo sa iyo. Opo. Kapag binantayan ko siya ng maigi, mas marami pa akong maririnig sa kanyang iniisip. Bakit nakatayo pa rin kayo riyan? Pagkaraan ng isang buwan, magbubukas na ang ganyang secret realm. Nasa gitnang yugto ka pa rin ng Jindan. Bakit hindi ka pa bumalik para magsanay ng mabuti? Pupunta na po. Munting kapatid, magkikita na lang tayo mamaya. Paalam po, Kuya Zhao. Jing Heng. Nahanap mo ba ang kahoy ng gutong? Ibinigay ito ng aking munting kapatid. Xiao Liu. Ang mga regalong ibinigay ng mga ate kaninang umaga. Sa tingin ko po ay bagay ito kay Kuya Xi. Kaya ibinigay ko na lang po sa kanya. Saan naman nanggaling ang napakaraming ate? Kaya bumati ka lang pala sa kanila. Tapos pinuri mo sila ng kaunti. At nag-agawan na silang bigyan ka ng mga regalo. Opo, tama po. Baka po iginagalang lang ng mga ate ang pangalan ni Guro. Ang mga kuya at ate mo ay hindi kailanman nakaranas ng ganyang trato. Ngayong mayroon ka ng gutong good. Sa yan yung secret realm sa susunod na buwan. Hindi mo na kailangang pumunta. Bumalik ka na at mag-cultivate ng sarilinan. Opo, Guro. Galingan mo, Kuya Xi. Kung hindi pupunta si Kuya Xi, sino ang tutulong sa akin na bantayan si Kuya Zhao? Hindi maaari, kailangan kong sumama kay Kuya Zhao sa iyan niyang secret realm. Ang yan niyang secret realm. Ang mga nasa foundation establishment stage lang ang pwedeng pumasok. May isang buwan pa naman po. Hindi ba't sapat na ang isang buwan para marating ko po ang foundation establishment? Akala mo ba ang pag-cultivate ay kasing dali lang ng pagkain at pag-inom ng tubig? Pero kung talagang gusto mong pumunta, ipakita mo sa akin ang kakayahan mo. Sige po. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Walang silbi kung marunong ka lang mag-absorb ng spiritual energy. Kailangan ding maging matatag ang iyong pundasyon. Ang daming libro, sa akin na po ba ang lahat ng ito? Bakit? Hindi ba magandang gamitin ang bracelet na ibinigay ko sa iyo? Nakalimutan ko. Talagang gumagana nga. Alam mo rin palang huwag ipagmalaki ang yaman mo. Hindi ka naman pala ganoon kahangal. Magaling po kasi ang pagtuturo ni Guro. Huwag mo na akong bulahin. Halika rito. Ngayong araw, ituturo ko sa iyo ang tunay na paraan ng pagkukultivate. Kapag pumasok na ang spiritual energy sa iyong katawan, gabayan mo ito patungo sa iyong dantian. At pagkatapos ay paikutin ito sa iyong buong katawan. Iba-iba ang mga pamamaraan. Piliin mo ang pinakaangkop para sa iyo. Nasa ulo mo ba ang lahat? Opo. CJ, mag-ensayo ka na mag-isa. Pupunta muna ako sa bulwagan ng mga elder. Sige po. Gumagana nga. Pero parang may kulang pa rin. Mabuti naman at handa siyang magtiis sa hirap. Guro, hanggang dito na muna para sa araw na ito. Bumalik ka na at matulog. Ito ang token ng personal na alagad. Mula ngayon, makakadaan ka na ng walang hadlang sa loob ng sekta. Maraming salamat po, Guro. Bata ka pa, huwag kang magpuyat. Opo, alam ko na po. Aking kapatid, bakit po kayo naparito? May dala kaming masarap na pagkain para sa iyo. Ano po iyan? Kuneho na hinuli ko. Inihaw ko naman. Napakasarap naman po.
Kuya Xi, napakagaling mo namang mag-ihaw. Bumaba talaga ako ng bundok para lang pag-aralan ito. Sa iyo na ang lahat ng ito. Huwag niyo naman akong tingnan ng ganyan. Ngayon lang kasi. Ako nakakain ng ganito kasarap na pagkain. 18 taong gulang na siya. Pero hindi pa man lang nakakain ng masarap na pagkain kahit isang beses. Ano kayang uri ng buhay ang pinagdaanan niya? Noon. Sa susunod, kahit ano pang gusto mong kainin. Ihawin ko para sa iyo. Pangako po yan, ha? Kapag may oras na, isasama ka ni Kuya Zhao pababa ng bundok para kumain ng masasarap na pagkain. Kasama rin si Kuya Xi. Siyempre naman. Sayang nga lang, kailangan muna nating lumabas mula sa pag-ensayo ng nakabukod. Mag-ensayo kayo ng nakabukod. 1 buwan mula ngayon ay bubuksan na ang yan niyang secret realm. Kailangan kong makalagpas sa susunod na antas sa lalong madaling panahon. Mag-ensayo rin ako ng nakabukod. Baka paglabas ko, malagpasan ko na si Kuya Zhao. Nangarap ka ng gising. Lahat sila ay lumalakas. Hindi rin ako pwedeng mapag-iwanan. Kunin mo itong mga talisman ng pag-teleport. Kung sakaling mapahamak ka. Salamat, Kuya San. Ibibigay ko rin sa iyo ang sa akin. Salamat, Kuya Xi. Ay. Hindi ko na sila makita. Hindi ba't mayroon akong kapangyarihan ng apoy? Nga pala. Gumagana nga talaga. Alaynan. Heto na naman. Enye. Teka, kailangan ko bang mag-ensayo ng nakahiga? Totoo nga. Naka-breakthrough na naman ako. Gitnang yugto ng key refining. Paano magiging ganoon kadali ang pag-ensayo? Tinatakot na naman ako ni Guro. Halata namang napakadali lang mag-ensayo, ah. Teka. Paano ako akyat doon? 10,000 baitang. Huwag mong tipirin kapag nanganib ka talaga. Napaka-presyoso nito. Hayaan na nga. Napakadaling gamitin. Chaoyang Pavilion, mag-ensayo at unawain ang mga talisman pangunahing tuktok. Guro po. Alaynan. Guro po. Aking mabuting alagad. Sasama ako sa mga nakatatanda sa Dingsen platform para tumanggap ng mga bagong alagad. Mag-ensayo ka mag-isa sa mga susunod na araw. Kung may kailangan ka, hanapin mo ang iyong Kuya Zhao. Nasa pag-ensayo na rin po nang nakabukod si Kuya Zhao, eh. Malapit ko nang matapos basahin ang mga librong ibinigay ni Guro. Punta muna ako sa Kanjing Pavilion. Mula ngayon, malaya na akong makakapasok kahit saan sa sekta. Tamang-tama para tingnan. Kung ano pang magagandang bagay ang mayroon sa sekta. Kayang kontrolin ng spiritual energy ang lumilipad na espada. Kaya nitong kontrolin ang isang parachute. Gumagana nga talaga. Sa wakas, hindi ko na kailangang gamitin ang puwit ko bilang preno. Jade token ng pagkakakilanlan. Magandang araw po, Lolo. Hanggang sa ika-4 na palapag. Maaari kang pumasok. Maraming salamat po, Lolo. Kailangan ko ring pag-aralan ang mga ito sa hinaharap. Kaya titingnan ko muna silang lahat. Hindi ko pa ito kayang pag-aralan ngayon. Kailangan ko munang kabisaduhin ang mga kaya ko ng matutunan. Ang paggawa ng tableta ay nangangailangan ng fire spiritual root. Spiritual root. Hindi ba tamang-tama iyon para matuto ako? Hindi pa busog ang utak ko sa kaalaman. Pero nagugutom na ako. Lolo Lupo. Gusto ko po sanang hiramin ang mga ito. Ang bagong alagad ng pinuno ng sekta. Zhao Lingxi. Siguraduhin maibalik ang mga ito sa loob ng 1 buwan. Tanda ko po. Unang hakbang sa paggawa ng tableta. Ihanda ang cauldron. Hindi ba't ang cauldron ay parang mamahaling kaldero lang? Pwede rin namang gamitin ang bakal na kaldero. Halos pareho lang. Pwede na ito. Grade is a replenishing pill.
Gagamitin muna kita para mag-ensayo. Sige, mangunguha muna ako ng mga halamang gamot. Ano ito? Nahanap ko na. Paraan po, paraan po. Akin na ang halamang gamot na ito. Bitiwan mo ako. Kingi. Bata pa lang tayo ay may kasunduan na tayong magpakasal. Maaga o huli, magiging magkapareha rin tayo sa kultibasyon. Ano ba namang klaseng tao yan? Bitiwan mo ang kamay ko. Kasunduan lang yon noong mga bata pa tayo. Kailanman ay hindi ko iyon kinilala. Ksya Kingi. Hindi ko naman ito kailangan kaya ibinibigay ko na sa iyo. Siya nga. Hindi. Bitiwan mo. Ah. Hindi ko na ito masikmura. Dahil lang ba naging alagad ka na ng panloob na sekta? Ay nagmamadali ka nang makipaghiwalay sa akin. Bitiwan mo ako. Nasaan ang butil ng pag-iwas sa apoy? Mas gusto mo pang ibigay ito sa ibang tao. Kaysa sa akin. Butil ng pag-iwas sa apoy. Mukhang ako naman ang pinupuntirya niya. Akin ang bagay na iyon. May karapatan akong ibigay ito kung kanino ko gusto. Akin ka. Kaya ang mga gamit mo. Ay syempre akin din. Teka lang. Huwag mong sabihin ito yung simp sa orihinal na nobela. Guan Chengyao. Ang simp ni Suning Shuang. Sinasabi ko na nga ba, ang simp nga ni Suning Shuang. Sinasabi ko na nga ba, siya nga talaga ito. Nasa gitnang yugto ka pa lang ng key refining. Paano mo lalabanan ang isang kultibador sa yugto ng foundation establishment? Huwag mo akong hawakan. Subukan mo pang lumaban kung gusto mo ng gulo. Nasa foundation establishment siya. Habang ako naman ay nasa gitnang yugto pa lang ng key refining. Dapat ko nang itaka si Atexia. Saklolo. Huli na ang lahat. Bitiwan mo siya. Ah. Linksy. Atexia. Ayos ka lang ba? Akala ko naman kung sinong malakas na eksperto ang dumating. Isang maliit na bata lang pala. Guan Chengyao. Kapag sinaktan mo siya, kahit 10 buhay mo ay hindi sapat para pambayad. Siya nga talaga. Kung ganoon, ang ibig sabihin ba nito ay si Atexia Sixiakingi? Sa orihinal na nobela, kinontrol at ikinulong niya ito para mag-imbento ng mga tableta. At noong wala na itong silbi, itinapon pa niya ito sa loob ng pugo ng alkimiya. Ano ba namang klaseng basurang kwento ito? Ito ay ang boses ng isip ni Linksy. Kapag tumaas na ang antas ng kultibasyon ko, ang unang-una kong gagawin ay baliin ang mga binti niya. Sino ka ba talaga? Kumuha ng bagong alagad ang pinuno ng sekta kahapon. Narinig mo na ba iyon? Ako iyon. Umalis ka na ngayon din. Kundi ay tatawagin ko ang aking guro. Tingin mo ba talaga ay matatawag mo siya? 3. Isang pagkakamali lang ito. Nakikipagbiruan lang naman ako sa aking mapapangasawa. Sino ang mapapangasawa mo? Ah, Atexia. Siguradong napakasakit ng sampal na iyon. Sa susunod, siguradong ako mismo ang gaganti para sa iyo. Linksy. Salamat sa araw na ito. Binigyan pa nga ako ni Atexia ng butil ng pag-iwas sa apoy. Tabla na tayo. Napakasama talaga ng taong ito. Ginagamit niya ang kasunduan sa kasal para gipitin si Atexia. Pagkatapos nito, siguradong lilingon din siya para magpa-impress kay Suning Shuang. Si Atexia pa rin ang pinakamalas. Atexia, maayos na ang lahat. Mula ngayon, poprotektahan na kita. Dahil na rin sa fire-avoiding pearl na ito. Hindi ko nahahayaang apihin ka pa niyang muli. Bunso. Ako si Xiaoqingyi. Si Guan Chengyu ang nakatakda sa akin ng pamilya ko mula bata pa. Mabait naman siya sa akin noong araw. Pero nang makapasok ako sa inner sect, nagbago na siya. Humingi siya ng mga kagamitan. Pilit akong pinapakasal. At ngayon naman, hindi siya nagbago. Dati kasi ay mas mahina ka sa kanya. Ngayong mas malakas ka na sa kanya. Hindi na niya matanggap. Atexia, lumayo ka na sa kanya mula ngayon. Hindi sapat ang basta pag-iwas lang. May paraan si ate. Inagaw niya sa akin noon ang isang batch ng gamot na hindi pa tapos a-refine. Hindi matatag ang bisa ng gamot na iyon.
Kung gagamitin niya iyon ng sembang gawa, malaki ang posibilidad na bumalik ito sa kanya. Mula ngayon, hindi ko na siya bibigyan ng kahit anong elixir. Para saan ang mga pinitas mo? Para sa paggawa ng alchemy pill. May nagturo ba sa iyo? Natuto lang ako sa pagbabasa ng libro. Kung ganun, tuturuan kita. Talaga. Kahit na outer disciple lang ako, marunong pa rin naman ako ng basic alchemy. Salamat, Atexia. Kung gusto mong gumawa ng spirit replenishing pill, magsimula muna tayo sa pinakamadali. Pumitas pa tayo ng marami. Madaling magkamali sa unang subo. Sigurado ka bang ayaw mo munang magpahinga? Dahil kasama kita. Hindi na ako natatakot. Tara na. Sa unang paggawa ng alchemy pill, pinakamainam na gawin ito sa bakuran. Maglagay muna tayo ng protective array. Para kung magwala man ang spiritual energy, walang masasaktan. CJ, ilabas mo na ang alchemy cauldron mo. Bunso. Ito ba? Ito ang cauldron ko. Malaki, di ba? Malaki nga. Pero wala man lang itong takip. Meron ah. Tingnan mo. Swak tong swak. Gusto mo bang gamitin muna ang akin? Wag na, hindi manghihinayang kung masira man ito. Sindihan muna ang apoy. Dapat tama ang pagkakasunod-sunod ng mga halaman. At dapat pantay ang lakas ng apoy. Ang pinakamahalaga, ramdamin ang pagbabago ng gamot sa loob ng cauldron. Naintindihan ko na. Bunso, gusto mo bang hintayin mo muna akong matapos? Para matulungan kitang bantayan ang cauldron mo. Ayos lang. Lakas ng pakiramdam ko na magtatagumpay ako. Pitong piraso. Sobra-sobra ang nagawa ko ngayon ah. Bunso, kamusta ka riyan? Medyo nangangalay lang ang kamay ko. Teka lang. Ito ang amoy bago mabuo ang pill. Pakiramdam ko rin ay malapit ng magtagumpay. Malapit na. Linksy. Magtatagumpay na. Panatilihing matatag ang apoy. Linksy. Nasaktan ka ba? Atexia. Malinaw ko namang naamoy ang bango ng gamot ah. Huwag kang mag-alala. Karaniwan lang na mabigo sa unang paggawa ng tableta. Nabigo rin si ate sa unang pagkakataon. Hindi naman talaga. Ngunit nakagawa lang ako ng isang mababang kalidad na tableta. At gumamit ka pa ng bakal na kawali para gawin ito. Kaya normal lang na mabigo sa unang pagkakataon. Kung ganoon, susubukan ko ulit. Magpahinga ka muna ngayon. Salamat po, Atexia. Bukas, hahanapan kita ng hurno para sa paggawa ng tableta. Hindi dapat ganito ah. Nagtagumpay nga talaga. Siyam. Siyam na tableta. Grabe. Mga guhit sa tableta. Pagbukas ng hurno, lumitaw ang gintong marka sa tableta. May gintong marka ang tableta. Pinakamataas na kalidad. Subukan kong kumain ng isa. Talagang pinakamataas na kalidad nga. Marunong pala akong gumawa ng tableta. Yayaman na ako. Mas maaasahan talaga kapag totoong hurno ang gamit. Dapat ay pwede na itong ekstrang hurno na iniwan ni Atexia. Heto na. 10.
Isa pa. Ang iba ay natatakot mabigo sa paggawa ng tableta. Bakit sa akin, lalong dumarami habang gumagawa ako? Dapat pa rin nating panatilihin ang ating prinsipyo. Alaynan. Kakaiba. Bakit hindi man lang ako napapagod? Pati ba naman paggawa ng tableta ay nakakapagpataas ng antas ng kultibasyon? Pagkatapos gumawa ng tableta, mag-aaral naman ako ng mga mahika. Para saan naman ito? Teka. Kumpletong aklat ng mga mahika. Hindi naman mali ang nakuha ko Isinulat ni Luyan. Isinulat ni Kuya Luyan ang pangatlong senior brother. Si Kuya Luyan ang pinakamatalino sa sekta ng Xuanfu. Siguradong may pakinabang ang mga isinulat niya. Apoy, kahoy, yelo. Kaya ko silang matutunan lahat. Linksy. Nasa bahay ka ba? Atexia Kingi. Sino ang nag-aalaga sa iyo nitong mga nakaraang araw? Ako lang po mag-isa. Kakarating mo pa lang sa edad na 18. Bakit ka iniwan ng pinuno ng sekta dito ng mag-isa? Inutusan po ni Guro si Kuya Zhao na alagaan ako. Ngunit maagang pumasok sa pag-iisa si Kuya Zhao. Maupo ka. Susuklayin ni ate ang buhok mo. Atexia. Ang bango at ang lambot po ng mga kamay ninyo. Napakalambing mo talaga. Tapos na. Ang ganda. Salamat po, Atexia. Alam ko namang makakalimutan mong kumain. Ang sarap. Ito ang mga hindi na ginagamit ng mga ate mo. Gamitin mo muna ang mga ito para magsanay. Atexia, tamang-tama ang dating mo. Kunin mo kung gusto mo. Atexia, mayroon pa po ba kayong bakanting bote ng tableta? Mas marami, mas mabuti. Ito lang ang mayroon ako ngayon. Kung kailangan mo pa, pupunta ako sa Danfeng para ibili ka. Bibili muna ako ng 100. Bakit ka bibili ng napakaraming bote? Para paglagyan ng mga pildoras. Bibilhin ko rin ang mga boteng ito. Aking kapatid. Bakit kailangan mo pang magbayad ng ganito sa akin? Ayaw mo ba akong magkautang ng loob sa akin? Ayaw ko lang po na malugi kayo, Atexia. Kumikita naman ako sa paggawa ng pildoras. Kaya ko namang iregalo sa iyo ang mga ito. Kung ganoon, may ireregalo rin ako sa inyo, Atexia. Ito po, para sa inyo. Pinakamataas na uri ng bulingdan. Hindi maaari, napakahalaga nito. Mahalaga nga po, pero ako naman ang gumawa nito Talaga bang ikaw ang gumawa nito? Opo, kagabi matapos mabasag ang bakal na kaldero. Nakahanap ako ng 9 na piraso sa tabi ng mga basag na bahagi. Ito. Lahat sila ay nasa pinakamataas na uri. Opo, pagkatapos nyon ay gumawa pa ako ng maraming kaldero. Linksy, isa ka talagang halimaw sa paggawa ng pildoras. Hehe, dahil din naman po ito sa magandang pagtuturo ninyo, Atexia. Hay! Ito, para sa iyo. Kumuha ka ng kahit 2 bote. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano gumawa ng pildoras. Ito na ang ganti kong regalo para sa Baihuzu. Para naman sa iba pang mga ate na nagbigay sa akin ng regalo. Bibigyan ko rin sila ng tig-1 bote. Hihe! Ayaw ko ng ganoon. Si Atexia Kingi ay magiging isang sikat at mahusay na alchemist sa hinaharap. Siguradong mas magiging maganda ang buhay niya ngayon kaysa sa orihinal na nobela. Mga ate. Tinatanggap ko po ang mga regalo ninyo kahapon. At ito naman ang ganting regalo ni Linksy. Pinakamataas na uri ng bulingdan. Linksy, napakahalaga naman ito. Mahalaga rin naman po ang mga ibinigay ninyo sa akin, mga ate. Sa susunod, kung may kailangan ka, lumapit ka lang sa amin. Kapag may nang-api sa iyo, sabihin mo agad sa amin. Sige po. Hahaha. Atexia Kiangsi. Subukan naman natin ang ibang pildoras ngayon. Tayo na. Hahaha.
Mabilis din pala ang pakiramdam mo. Ikaw na naman. Nalaman ko na ang totoo. Nasa iyo ang Baihuzyu. Walang kinalaman dito si Atexia. Gusto mo pa akong linlangin. Wala rito ang Secmaster. At ang dalawang direktang alagad ay kasalukuyang nakaseklusyon. Bata, ibigay mo sa akin ang Baihuzyu. Sa kasamaang palad, hindi pa sapat ang antas ng lakas ko ngayon. Hindi ko siya kayang labanan ng harapan. Kailangan kong makaisip ng paraan. Dati niyang ninakaw ang mga hindi pa tapos na pildoras. At hindi pa matatag ang epekto ng gamot na iyon. Kapag pinilit niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, siguradong magkakaroon ito ng masamang epekto sa kanya. Nasa akin niya ang Baihuzyu. Kunin mo kung kaya mo. Walang aalis sa inyo. Kung gusto mong saktan si Lingxi, dumaan ka muna sa akin. Xiakingi. Sasali rin ako. Ano ang nangyayari? Ang kapangyarihan ko. Tigil. Dumating na nga ang masamang epekto na sinabi ni Atexia. Nasa gitnang yugto na lang ng key refining. Gitnang yugto ng key refining, gitnang yugto ng key refining. Sa antas na ito, tingnan natin kung sino ang bubugbugin ngayon. Ikaw ba ang may gawa nito? May problema ba sa mga pildoras na iyon? Binalaan na kita. Hindi pa tapos ang pagpipino sa mga tabletang iyon. Pero ikaw mismo ang umagaw sa mga tableta. Sino ngayon ang sisisihin mo? Napakabuti mo. Ako ang mapapangasawa mo sa hinaharap. Lakas ng loob mong saktan ako. Teknika ng yelo. Lingxi. Mayroon ka ring eye spiritual root. Ngayong araw ko lang natutunan. Ito lang ba? Gumawa ka pa ng napakaraming pader na yelo. Tiyak na ubos na ang espiritual na lakas mo, hindi ba? Ano naman kung ubos na? Puno na ulit. Sakto, hindi ko pa nasubukang makipaglaban. Gagamitin kita para mag-ensayo. Espada ng yelo. Bata. Ngayong araw, tuturuan talaga kita ng leksyon. Pwede pala ang ganoon. Ako naman. Lalabanan mo ako gamit ang basurang bakal na iyan. Ito ay ang Water Blade Sword. Teka, hindi tama ito. Malinaw na sinabi ni Kuyak si Ina isa itong mid-tier spiritual tool. Nga. May hawak ka na namang basurang bakal. Panoorin mo kung paano ko ito wawasakin sa isang tebas. Anong nangyayari? Bumalik ka. Huminto ka. Anong ginawa mo sa espada ko? Anong ginawa ko? Hindi ba nakita mo naman? Mabuti naman. Impossible. Paano naging basurang bakal ang aking water blade sword? Napakalakas naman. Lingxi. Anong klaseng espada ba talaga iyan? Hindi ko rin alam. Sinira mo ang aking espada. Kaya ibayad mo sa akin ang espadang iyan. Asa ka pa? Lingxi. Hindi naman ako karaniwang ganito. Atexia. Ang lupit mo kanina. Totoo. Guan Chengyu. Gusto mo pa talagang agawin ang espada ni Lingxi. Ang atraso mo sa pagtatangkang patayin kami kanina. Hindi pa natin napag-usapan. Pinaalalahanan mo ako. Kapag pinatay ko kayo, mapupunta sa akin ang lahat ng gamit ninyo. Avish. Sumusuko na ako. Hindi ba palagi mong sinasabi na hindi kita mapapantayan sa buong buhay ko? Kingi. Alam ko nang nagkamali ako. Alang-alang sa ating pinagsamahan. Palampasin mo muna ako ngayon. Natatakot lang naman akong lalo kang lumakas. At baka iwanan mo ako. Atexia. Ang ganyang tao, hindi na dapat pinagkakatiwalaan.
Nagkamali ako. Kapag pinakawalan natin siya ngayon, tiyak na maghihiganti pa rin siya sa hinaharap. Si Atexia sa orihinal na nobela. Dahil paulit-ulit siyang kinontrol nito. Kaya naman nauwi siya sa napakatragikong katapusan. Kini, sumama ka sa akin sa Law Enforcement Hall. Kung paano ka parurusahan. Hayaan nating ang mga tuntunin ng sekta ang magpasya. Gusto ninyo akong ipadala sa Law Enforcement Hall. Kung ganoon, walang sinuman sa atin ang aalis. Siya. Backfire ito ng ipinagbabawal na pamamaraan. Bunsong kapatid. Talagang patay na siya. Pilit niyang ginamit ang ipinagbabawal na pamamaraan kaya siya na backfire. Itabi muna natin ang mga ebidensya. Baka manakaw pa ng iba. CJ, kahit paano sa pagkakataong ito, hindi ka na uli mabubuli ng taong iyan, Atexia. Kailangan nating pumunta sa Hall of Enforcement para ipaliwanag ang nangyari. Papalibutan ko muna ang lugar na ito. Para walang makapasok ng di sinasadya. Kahoy na spiritual root. Medyo natatangi kasi ang sa akin. Yellow. Kahoy. Ilan ba talaga ang spiritual root mo? Pangatlo pa lang ito sa ngayon. Talagang. Tinapos ko na ang lahat ng ito. Xiao. Ikaw. Kuya Zhao. May nangyaring masama sa likod ng bundok. Kuya Zhao. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Pumunta muna tayo sa Hall of Enforcement para magpaliwanag. Hindi pwede. Naghihintay pa sa akin si Lingxi. Bunsong kapatid. Sinong bunsong kapatid? Si Zhao Lingxi. Ano nang nangyari sa kanya? Hindi siya nasaktan. Patay na si Guan Chengyu. Pero hindi si Lingxi ang gumawa niyan. Ano ba talagang nangyari? Ang nadamay ay ang outer disciple na si Guan Chengyu, na nakatakda ring pakasalan ng pamilya ko. Gusto niyang patayin si Lingxi. May ebidensya ako. Nasa key refining stage ka pa lang. Ano nang maipanglalaban mo sa akin? Bitiwan mo ako. Wala rito ang Secmaster at ang personal disciple na yon. Walang makakapagligtas sa inyo ngayon. Kapag pinatay ko kayo, mapapasa akin na ang lahat ng gamit nyo. Kuya Zhao. Nasaan ang kinaroroonan nila? Paano namatay si Guan Chengyu? Pilit niyang pinagana ang ipinagbabawal na pamamaraan. Nandoon pa ang mga ebidensya. Imbestigahan natin ito ayon sa patakaran ng sekta. Maniwala ka sa akin, Kuya Zhao. Ipag-akay mo ako. Puntahan muna natin si Lingxi. Hindi ba muna tayo pupunta sa Hall of Enforcement? Huwag munang galawin ang lugar ng kaganapan. Kailangan muna nating siguraduhing ligtas si Lingxi. Nahanap din kita. Kuya Zhao. Saan tayo pupunta? Hahanapin natin si Lingxi. Bunsong kapatid. Kuya Zhao. Naku, Atexia. Bakit mo isinama rito si Kuya Zhao? Bunsong kapatid. Huwag kang matakot. Hindi ako naparito para sisihin ka. Hindi mo ako sinisisi. Baka naman diretso Hall of Enforcement na ito. Nabalitaan kong muntik ka ng mapatay. Kaya mabilis akong sumugod dito. Sa pagkakataong ito, nasa panig mo ako. Pero talagang namatay si Guan Chengyu sa harap natin. Kasalanan ko to lahat. Hindi pala kita dapat iniwang mag-isa sa seclusion. Hindi mo kasalanan iyon, Kuya Zhao. Kaya ko namang alagaan ang sarili ko. Marahil, yari na. Hindi kaya dadalhin ako ni Kuya Zhao sa Hall of Enforcement. Nasaan ang pinangyarihan? Hindi ba dapat nating hintayin ang bulwagan ng pagpapatupad para mag-imbestiga? Padilim na. Bantayan muna natin ang pinangyarihan. Sasamahan kayo ni Kuya Zhao na maghintay. Si Guan Chengyu ang unang umatake. Napakalinaw ng mga ebidensya. Ipaubayan niyo na ang natitira kay Kuya Zhao. Pero Kuya Zhao, ituturing ba tayong nanakit ng kapwa alagad? Mayroon tayong bato ng tunog at mga bakas sa pinangyarihan, kaya hindi mangyayari iyon. Talaga. Ipapaalam ko na ngayon sa bulwagan ng pagpapatupad para pumunta rito at mag-inspeksyon. Talagang maaasahan si Kuya Zhao. Ayos na. Naitala na ng bulwagan ng pagpapatupad ang tungkol dito. Kapag natapos na silang mag-imbestiga, sila na ang magpapasya ng parusa ayon sa mga patakaran ng sekta. Kuya Zhao, napakabuti na nandyan ka. Natakot ka ng husto, no? Sa susunod, kapag may ganitong nangyari, nandito lang si Kuya. Ang lakas ng loob niyang saktan ang bunsong kapatid natin habang wala kami. Karapat-dapat lang sa kanya. Bumalik muna tayo. At hintayin ang pagtatanong ng bulwagan ng pagpapatupad. Kuya Zhao,
Maniniwala kaya sa atin ang bulwagan ng pagpapatupad? Aking kapatid, hindi tayo naghahanap ng gulo. Pero hindi rin tayo takot dito. Kapag nakaranas ka ulit ng ganito sa hinaharap, iligtas mo muna ang sarili mo. Tumakas ka kung kaya mo. Mag-iwan ka ng ebidensya kung maaari. Tandaan mo iyan. Kung hindi mo talaga kaya, humingi ka ng tulong. Bilang mga alagad ng pangunahing taluktok, hindi tayo magpapaapi. Kung hindi mo sila kaya, hanapin mo si Kuya Zhao. Kung hindi kaya ni Kuya Zhao, hahanapin niya si Kuya Xi. At kung hindi pa rin kaya ni Kuya Xi, kung hindi pa rin kaya, hanapin si Ate Xia. Sina panganay na kuya at pangatlong kuya. Sina panganay na kuya at pangatlong kuya. At sa huli, nandyan pa siguro. Kuya Zhao. Hindi ba parang Hulu Brothers na nagliligtas kay Lolo iyan? Hulu Brothers. Ibig sabihin kapag hindi kaya ng isa, magpapadala pa ng isa. Kung ganoon, dapat tayong lahat ay magsumikap sa pagsasanay. Maging napakalakas para walang sinumang mangahas na mang-api sa atin. Pero katamtaman lang ang talento ni Kuya Zhao. 103 taong gulang na pero nasa gitnang yugto pa lang ng Golden Core. Paano naging katamtaman lang iyon? Maraming tao ang hindi man lang makaabot sa foundation establishment sa buong buhay nila. Tama ang sinabi ni Lingxi. Napakagaling na nga ni Kuya Ping An. Kung sabagay ako, may kaunting talento rin naman pala. Siyempre naman, 3 araw pa lang akong nagsasanay. Pero nasa gitnang yugto na ako ng key refining. Lingxi, huwag ka nang mag-humble brag. Talaga ba? Nagulat ka ba sa akin? Lingxi. Sa bilis mong iyan, madali mo na akong maabutan. Kaya dapat magsumikap ka, Kuya Zhao. Ayos lang kahit maabutan mo ako. Kapag nangyari iyon, ako naman ang magtatanggol kay Kuya Zhao sa susunod. Hindi maaari. Dapat akong maging mas malakas. Para patuloy na maprotektahan ang aking kapatid. Mula ngayon, dodoblehin ko ang aking pagsasanay. Sabay tayong magsumikap. Lingxi. Bakit? Nagsisikap naman na ako ng husto. Pero hindi man lang tumaas ang kultibasyon ko. Sa totoo lang, na-stuck din ako kamakailan. Puntahan natin si Kuya. Tara, puntahan natin si Kuya Zhao. Si Kuya Zhao Ping An. Bakit gising na kayo? Hindi sapat ang basta maupo lang at sumipsip ng espiritual na enerhiya. Kailangan pa rin ng aktwal na labanan. Iyon pala ang kulang. Ate Xia, maglaban nga tayong dalawa. Ayoko nga, marunong ka na ng yelo, apoy at kahoy. Hindi kita kayang talunin. Lalo namang hindi ako pwede. Baka masaktan kita nang hindi sinasadya. Pumunta tayo sa Gixu Secret Array. Ang aray na kayang magpalabas ng mga kalabang kapareho natin ng antas. Tara sa larangan ng pagsasanay. O ay. Pumasok ka na. CJ. Suning Shuang. Siya nga talaga. Eksakto, gagamitin ko muna ang peking ito para magsanay. At pwede pa akong mag-level up. Siyam na uri ng teknik sa espada. Halos sapat na. Naka-breakthrough na ako. Lingxi. Wala siya rito. Lingxi. Ate Xia Kingi. Kaya mo nang magpalipad ng espada. Nasa foundation establishment ka na. Kahapon lang ako naka-breakthrough. Wala pang 1 buwan. Nasa foundation establishment ka na nga talaga. Ate Xia. Nasa huling yugto ka na rin ng key refining. Kaka-breakthrough ko lang. Wala naman akong masyadong naitulong. Ikaw mismo ang lumampas sa iyong bottleneck. Maraming salamat, Kuya Zhao. Huwag ka nang mambola. Babalik na siguro sa loob ng 2 araw. Bigyan natin siya ng sorpresa pagdating niya. Huwag kang mag-alala. Garantisadong magugulat siya. Lingxi. Ano ba talaga ang pinagmulan ng espadang ito? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Lingxi. Saan ba talaga galing ang espadang ito? Kinuha ko lang sa bahay. Anong ranggo nito? Hindi ko alam. Noong una, akala ko malapad at patag lang ito. Kaya bagay na tapakan para mag-parachute.
Gumagalaw ito kanina. Gumagalaw. Bakit hindi na gumagalaw ngayon? Hindi kaya dahil pinuri ko ito kanina. Pati ba naman espada na dadala sa ganyan? Subukan natin ulit. Ikaw ang pinakamalakas na espadang nakita ko. Napakagara at napakaangas. Grabe naman. Gusto nga talaga nitong pinupuri siya. Nagkaroon na nga kaya ito ng sariling kamalayan. Medyo mainitin din ang ulo nito. Mag-ingat ka. Heto na, heto na. Ang klasikong proseso ng pagkilala sa amo sa mga nobela. Link C. Espiritual na enerhiya lang ang kailangan para kilalanin ka ng espiritual na espada bilang amo. Kung ganoon, bakit tinakot pa ako nito kanina? Hindi kaya. Dahil tinapakan mo ang hawakan nito. Pasensya na. Napakalakas mo at walang katulad sa buong mundo. Siguradong hindi ka naman magtatanim ng galit, di ba? Wala ka pa palang pangalan. Napakagara ng katawan ng espada. Mukhang sinauna ang hawakan ng espada. At kulay abo pa. Tawagin ka na lang nating Xiao Huihui. Kalma lang. Huwag kang magmadali. Malaki ang pinagmulan ng pangalang ito. Noong unang panahon, may dalawang walang katulad na malalakas na nilalang. Ang ninunong Grey Wolf at ninunong Red Wolf. Ang isa ay hindi namamatay at hindi nawawasak. Hawak ang isang walang kapantay na banal na sandata. Ang kawali. Ang kanilang supling ay tinawag na Xiao Huihui. Gumana nga. Ang talento niya ay nangunguna sa tatlong mundo. Kaya ikaw lang ang karapat-dapat sa pangalang ito. Hahaha, nadali rin kita sa bulahan. Medyo inosente rin pala ang espadang ito. Mapagkimkim talaga ng galit si kapatid. Simula ngayon. Ikaw na ang pinakamalakas na espada sa buong mundo. Tingnan mo ang katawan ng espadang ito. Napakagilas at makapangyarihan. At tingnan mo naman ang hawakan nito. Halatang hindi ito ordinaryong bagay. Nagbago ang kulay nito. Gumagana nga talaga. Pinakamalakas sa buong mundo. Walang katulad sa daigdig. Yuyuko ang lahat ng espada sa harap mo. Lumalakas sa pamamagitan lang ng papuri. Easy-peasy lang pala itong kontrolin. Atixia. Sakay ka na, ihahatid kita. Kakayanin ba nating dalawa? Bakit naman hindi? Si Xiao Huihui kaya ang pinakamalakas na banal na espada sa mundo. Huwag lang 2 tao. Kahit 2,000 tao pa ay kaya niyang buhatin. Naniwala ka naman talaga. Kaya pa nitong lumaki ng kusa. Siyempre naman. Ang Xiao Huihui ko ang pinakamalakas sa buong mundo. Kailangan ko na ring magmadaling mag-foundation establishment. May panulat na ako. Pero walang papel para sa talisman. At wala ring sinabar. Kuya Zhao, may papel ka ba para sa talisman? Wala eh. Hindi naman talisman cultivator si Kuya Zhao. Madaling sumabog kapag gumagawa ng talisman. Mas mabuting hintayin mo na lang siguro na bumalik para turuan ka. Gusto ko munang subukan. Kung ganoon, bumaba ka ng bundok para bumili. Sa bayan, isama mo rin si Atixia. Maraming masasarap na pagkain doon. Aking kapatid, hindi naman masisira ang mga pagkain sa loob ng storage bag. Nga pala. Aking kapatid, may mga papel para sa talisman doon oh. Taoist Master, magkano po ang papel para sa talisman? Isang mababang uri ng Spirit Stone. Para sa 100 piraso. Paano naman po ito? Isang katamtamang uri ng espiritual na kagamitan. 1,000 mataas na uri ng Spirit Stone. Lolo Taoist Master, pwede po bang bawasan ng kaunti ang presyo? Hindi pwede. Kulang ang pera mo. Hayaan mong ang pamilya mo ang magbayad para sa iyo. Pero isa po akong ulila. Huwag mo siyang pansinin. Tumatawad lang siya. Sige na nga. 5 mataas na uri ng Spirit Stone. Kunin mo na. Lolo, napakabuti niyo pong tao talaga. Ibinigay niyo na po sa akin ang lahat. Ano na po ang kakainin niyo sa susunod? Okay lang yon. May manto kaming makakain sa sekta araw-araw. Hisha. Kunin mo na ang lahat ng ito. Huwag kang magmadali sa pagguhit ng mga talisman. Magsanay ka lang ng dahan-dahan. Balang araw ay magtatagumpay ka rin.
Maraming salamat po, Lolo Daoist. Linksy. Kung kulang ka sa pera, gamitin mo ang pera ko. Hindi na po. Mayroon pa po akong mahigit 1,000. Kung ganoon, bakit kanina? Ano pong mayroon kanina? Bakit nagkunwari ka pang napakahirap kanina? Mahirap naman talaga ang sekta ng Suanfu natin, ah. Ang bawat matitipid ay malaking tulong na rin. Kung makakatipid tayo, mababawasan din ang pasanin ni Guro at ng mga kuya. Patawad at nagtitiis ka ng hirap. Hindi naman po ako nahihirapan. Ibinigay niyo na po sa akin ang lahat ng pinakamagagandang bagay. Mahal na mahal ako ng mga kuya ko. Ako na ang pinakamasayang kapatid. Kuya Zhao. Kuya Zhao. Yung mahigit 100 espiritual na prutas noong nakaraan. Iyon ba ang lahat ng mayroon ka? Hindi ko naman mahilig kainin ang mga iyon. Sinungaling. Mula ngayon ang mga espiritual na prutas mo. Ako na ang bahala roon. CJ. Tara. Dadalhin muna kita sa isang lugar. Linksy. Ikaw ba ang nag-refine ng lahat ng ito? Opo. Mamaya, wag mong sasabihin ikaw ang nag-refine yan. Baka mapagdiskitahan ka ng iba. Naintindihan ko po. Lahat ng ito ay mga dekalidad na spirit replenishing pill. Kung maaari ko pong itanong, sinong alchemist ang nag-refine nito? Ang aking guro. Maaari mo ba kaming ipakilala sa kanya? Hindi mahilig makipagkita sa mga estranghero ang aking guro. Pero kung tama ang presyo, maaari pa kaming magbenta sa inyo sa susunod. Isang high-grade spirit stone. Deal. May kabuang 2,512 piraso. Dahil unang beses nating magtransaksyon, I round off ko na para sa aking batang kaibigan. 2,520 high-grade spirit stones. Ganoon lang ba kaunti? Iyan lang talaga. Gaano man kaganda ang dekalidad na spirit replenishing pill. Sa huli, isa pa rin itong tire isa pill. Kung kaya ng guro mong mag-refine ng foundation establishment pill o marrow cleansing pill. Doon pala talaga malaki ang kita sa dalawang iyon. Itatanong ko po sa aking guro pagbalik ko. May nagaganap na auction sa kabilang pinto ngayon. Maraming mga kayamanan mula sa mga secret realm ang ipapakita roon. Maraming salamat po, manager. Linksy. Paano mo ba talaga na-refine ang ganoon karami? Ni-refine ko lang naman po ng normal. Kaya lang, sumasabog ang cauldron ko sa bawat salang. Sumasabog sa bawat salang. Nakakagawa ka pa rin ng pill kahit sumabog na. Opo naman. Sa tingin ko, hindi lang talaga maganda ang kalidad ng cauldron ko. Tama, baka may magandang cauldron sa auction. Kailangan mo na nga talagang palitan iyan. Para sa iba, ang pagsabog ng cauldron ay nangangahulugang kabiguan. Pero sa iyo, sumasabog ang cauldron pero nagagawa ang pill. Nawawala nga lang ang cauldron. Ngayon ay nakita mo na po. Pakipakita po ang inyong patunay. Tuloy po kayo sa loob. Magsisimula na po sa loob ng 15 minuto. Magbid na lang po kayo ng direkta kapag may nagustuhan kayong kayamanan. Maupo tayo sa harap, para hindi ka mahirapang makakita dahil maliit ka pa. Hindi kaya ako pandak. Hala! Bakit siya? Maghiwalay na tayo. Hala, patay ang auction. Ang auction. Bakit nandito rin si Suning Shuang sa auction? Sana hindi niya ako makita. Huwag na huwag kang lalapit dito. Ito pala ang bagong batang alagad na tinanggap ni Sect Leader Wu. Mukha nga siyang kaibig-ibig. Hindi ko pa alam kung ano ang pangalan ni Junior Sister. Zhao Linksy. Tatandaan ko yan. Sino ang tinatawag mong Junior Sister? Siya ang aking Junior Sister. Isang batang babae lang naman siya. Isang maliit na paslit lang naman. Kailangan ba talaga siyang protektahan ng ganyan? Normal lang naman na protektahan ni Kuya Zhao ang kanyang Junior Sister. Bakit parang napakadali sa kanyang tawagin si Kuya Zhao? Napakagandang hairpin naman ito. Ibinigay ba yan sa iyo ni Sect Leader Wu? Nga. Maaari ko bang tingnan? Hindi pwede. Ibinigay ito ni Master, hindi ito pwedeng tanggalin. Kung ganoon, wag na lang. Kilala nga talaga niya ang hairpin na ito. Na-reborn din kaya si Suning Shuang. Siya pala si Kuya Zhao Ping-an. Matagal ko nang nabalitaan ang katanyagan ni Kuya Zhao. Tama. Napakagaling kaya ng aking Kuya Zhao. Talaga bang ganyan ang tingin mo sa akin, Linksy? Siyempre naman. Paano namang hindi siya magiging magaling?
Kuya Zhao, ano ang gusto mong bilhin sa auction ngayon? Kung may magustuhan ka, bibilhin ko ito para iregalo sa iyo. Gusto niyang mapalapit kay Kuya Zhao. Sige ba? Maraming salamat kung ganoon, Junior Sister Su. Usapan na iyan ha. Kuya Zhao, sabihin mo lang kung ano ang magustuhan mo. Hala, baka ibalik na naman ako ng Heavenly Dao sa orihinal na plot. Kuya Zhao, si Suning Shu ang sa hinaharap ay. Ang plot ng orihinal na nobela. Hindi ko nga talaga masabi ng malakas. Madalas din bang bumaba ng bundok si Kuya Zhao? Paminsan-minsan lang. Kuya Zhao, hindi ko makita ang entablado ng auction. Maupo ka rito. Napakalapit talaga ng relasyon ni Kuya Zhao at ng kanyang junior sister. May bakante paroong upuan. Junior Sister Su, mauna ka na. Kung ganoon, hindi ko na kayo abalahin. Kuya Zhao, sa tingin ko ay may masama siyang balak. Ganyan din ang tingin ko. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Ang mga taong nagsasabing alam nila ang ginagawa nila. Sila karaniwan ang unang napapahamak. Yan King Cauldron. Kayang mag-refine ng mga pil na mababa sa ikapitong antas. Ang panimulang presyo ay 1,000 mid-grade spirit stones. Sa wakas, nandito na rin. Sana naman hindi na ito sumabog sa pagkakataong ito. 1,200. High-grade spirit stones. Nababaliw na ba si Kuya Zhao? High-grade spirit stones. 1,200 high-grade. Napakataas naman ng presyong iyan. Nagsimula lang sa 1,000 mid-grade. Pero nag-alok siya ng 1,200 high-grade. Kasamang the waste. Sigurado ka bang 1,200 high-grade spirit stones? Sigurado. Nababaliw na nga si Kuya Zhao. Hindi ba't sinabi mong kahit anong magustuhan ko ay ibibigay mo sa akin? 1,300 mataas na antas. 1,500. Kuya Zhao, gusto mo ba talaga ang kaldrong ito? Gusto lang akong ikuha ni Kuya Zhao ng libreng kaldron 1,800. 2,300. 5,000. Maihigit pa ba rito? 5,500 mataas na antas ng lingshi. Nasisiraan na ba siya ng bait? Ang presyong iyan ay sapat na para bumili ng dalawa. Benta. Kuya Zhao. Regalo ko po para sa ating pagkikita. Maraming salamat. Lingxi, tara na. Heto. Kuya Zhao. Kinausap mo ba talaga siya kanina para lang sa akin? Kung ipinipilit niyang ibigay. Sayang naman kung tatanggihan natin. Grabe, napakawais talaga sa buhay ni Kuya Zhao. 5,500 mataas na antas ng lingshi. Sa isang iglap lang. Nakatipid talaga kami ng malaki. Kung may ganito ulit kalaking grasya sa susunod, tiyak na kukunin ko pa rin ang walang pag-aalinlangan. Kuya Zhao. Siguradong may balak si Suning Shu ang sa paglapit sa iyo. Alam ko. Hindi ko hahayaang maisahan niya ako. Ang inaalala ko lang, baka sa isang iglap ng kawalan ng ingat, ay maitulak ka na naman niya sa kumukulong lava. Kailan bubukas ang ganyang secret realm? Ilang araw na lang. Naka-foundation building na ako. Pwede ba akong sumama sa iyo? Hindi pwede. Kulang ka pa sa karanasan. Sa susunod na lang. Sige po. CJ. Lihim na lang akong pupunta roon. Sandali. Ganito na lang. Hintayin nating makabalik siguro. Kung papayag siguro, isasama kita. Kailangan ko munang makipagkasundo kay Guro pagbalik namin. Hindi ko siya hahayaang pumunta roon. Kahit ano pang mangyari. Walang sinumang makakapigil sa akin. Kailangan ba talagang nasa foundation building para makapasok? Nasa huling yugto ka na ng key refining. Baka sa susunod ay makasama ka na. Magpupursige po ako. Pero sa pagkakataong ito, kailangan ko talagang pumunta. Dahil ang nakatakdang kamatayan ni Kuya Zhao ay magaganap sa loob ng secret realm na iyon. Lingxi. Ano ang hinahanap mo? Nahanap ko rin. Lolo. Magkano po ang mga espiritual na prutas na ito? Pinitas ito mula sa 1,000 taong gulang na espiritual na puno. 12 katamtamang antas ng lingxi ang isa. Tikman mo muna, Neng. Ang sarap. Gusto palang kumain ng aking kapatid ng espiritual na prutas. Mula ngayon, ako na ang bahala sa lahat ng espiritual na prutas mo. Lolo. Ang 2 basket mong ito.
Kuya Zhao, mas masarap po ito kaysa sa mga espiritual na prutas na ibinigay mo sa akin noon. Pinitas ito mula sa 1,000 taong gulang na espiritual na puno sa gubat ng Demon Realm. Talagang napakayaman nito sa espiritual na enerhiya. Lolo, may bawas po ba kapag marami ang binili namin? Dahil nagustuhan mo, Neng. Bibigyan kita ng ilan ng libre. Itinayan niyo po ang buhay niyo para mapitas ang mga ito. Kaya hindi po namin ito maaaring kunin ng libre. Kukuha po ako ng 1,000 piraso. 1,000. Sige, ibibigay ko sa iyo ng 10 katamtamang antas ng lingshi ang bawat isa. Deal. Sa'yo na rin ang sukli. Salamat po, Lolo. Kuya Zhao. Atik siya. Para sa iyo. Masyadong marami ito. Lingxi, itabi mo na lang yan para sa sarili mo. Basta naibigay ko na, hindi ko na yan babawiin. Babalik na muna ako sa sekta. Kapatid Naxia, ihahatid na kita pabalik. Bakit ka nakatayo ng napakalayo? Lumapit ka rito. Tumayo ka rito. Kapag nasa likod ka masyado, hindi ko man lang mapapansin kung mahulog ka. Kuya Ping-an, sa susunod, pwede bang huwag mo akong hawakan sa kwelyo? 18 taong gulang na ako. Madaling masira ang mga damit kapag hinahatak ng ganyan. Akala ko kasi ay katulad ka rin ni Lingxi. Tumayong maayos. Lilipad na tayo. Ah! Hindi ka naglilinang ng mabuti. Saan-saan ka na naman gumagala? Guro po. Akala ko nakalimutan mo nang may guro ka pa pala. Inutusan kitang maglinang ng mabuti. Pero nagawa mo pang gumala kung saan-saan. Mukhang wala ka man lang naging pag-unlad nitong mga nakaraang araw. Unang yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Kumusta po? Magaling po ba ang inyong alagad? Wala pang 1 buwan. Naitatag mo na ang iyong pundasyon. Opo. Apoy. Lumaki na po ang 3 kong espiritual na ugat. Hindi ba kusang lumalaki ang mga espiritual na ugat? Ang nag-iisang espiritual na ugat ay lumalaki kasabay ng antas ng paglilinang. Ngunit ang may maraming espiritual na ugat ay karaniwang kailangang linangin ng hiwalay. Nang hiwalay po. Pero tuwing sumisipsip ako ng espiritual na enerhiya, kusa naman po itong nahahati ng pantay-pantay sa kanila. Guro po. Kailangan ko pa rin po bang linangin ang mga ito ng hiwalay sa hinaharap? Hindi na. Mas matino pa ang mga espiritual na ugat mo kaysa sa iyo. Nagsayang pa ako ng oras para maghanap ng talinang pagbibigkis ng espiritu. Para sa akin pala iyon. Noong una ay nag-aalala akong baka mapabaga ng maraming espiritual na ugat ang iyong paglilinang. Ngunit mukhang nag-abala lang pala ako sa wala. Huwag naman sanang masayang. Kung hindi ito magagamit sa akin. Pwede naman sigurong gamitin para igapos ang iba, di ba? Epektibo lamang ang taling ito sa mga tagalilinang na may maraming espiritual na ugat. Aba, may dagdag na naman akong kayamanan para iligtas ang buhay ko. Salamat po, Guro. At ito pa po. 200 espiritual na prutas. Lahat po ito ay para sa inyo, Guro. Sapat na sa akin ang kumain ng isa. Handog po ito ng inyong alagad bilang pagpapakita ng paggalang. CJ. Guro po. Tungkol po sa iyan ng Secret Realm. Gusto ko rin pong sumama kay Kuya Zhao. Hindi maaari. Ang Secret Realm ay hindi laruan. Kailangan pang alagaan ni Ping-an ang iba pang mga alagad. Kaya hindi kanya maaasikaso. Kung ganoon, ako na lang ang pupunta mag-isa. Basta, kailangan kong pumunta roon. Hindi ko kayang panoorin na lamang si Kuya Zhao na itulak ni Suning Shuang sa kumukulong lava. Kasi simula mo pa lang sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Hindi pa matatag ang iyong antas. At wala ka pang masyadong natututuhang mga spell. Ang kumpletong aklat ng mga pangunahing spell. Ang mga spell para sa wood spiritual root. At ang mga spell ng elemento ng yelo. Lahat ng iyon ay natutunan ko na. Alam ko na ang lahat ng iyon. Hindi nga talaga nagtamad-tamaran ang batang ito. Marunong ka na ng mambabarang na mahika. Pero sa sining ng espada, bulok ka pa rin, di ba? Hindi pwedeng palagi ka na lang bubuhatin ng Kuya Zhao mo sa paglipad. May maipagmamayabang ka pa ba? Itinuro niyo po kasi. Wala akong itinuro sa'yo kahit ano.
Noong panahon ko, umaabot ng ilang aralin bago ako matuto ng isang juramentado spell. Bakit pakiramdam ko biglang naging sobrang tanga ko? Hayaan mo na. Kung gusto mong pumunta, humayo ka. Talaga po. Isama mo rin si Kuya Xi. Matalino siya. Mababantayan niya kayo. Hindi pwedeng pumunta si Kuya Xi. Kung talagang nabuhay muli si Suning Shuang, siguradong alam niyang may dugong phoenix si Kuya Xi. Paano kung magplano siya ulit para nanakawin ang dugong phoenix ni Kuya Xi? May lakas loob ba talaga siyang pag-interesan si Jingheng? Huwag nang pumunta si Jingheng. Kayo na lang dalawa sa pagkakataong ito. Sige po. At saka. Sa biyahe. Ping-an, makikinig ka kay Lingxi. Ping-an. Pagpasok sa secret room. Kung saan sasabihin ni Lingxi na pumunta ka, doon ka pupunta. Kung sino man ang ipapalayo niya sa iyo. Lumayo ka sa taong yon. Makikinig ka talaga sa akin. Walang duda. May 20 teleportation talisman dito. Huwag mong tipirin kapag nasa panganib. Maraming salamat po, guro. Ito naman, Lingxi, hawakan mo at tingnan. Ano po ito? Isang concealment vessel. Sino mang mababasa na soul level ay hindi malalaman ang totoong antas ng kultibasyon mo. Masyadong kapansin-pansin ang talino mo. Kailangan mong matutong magpakumbaba at magtago kapag nasa labas. Aba, talagang hindi na halata. Ang galing namang gamit nito. Malamang. Kung hindi yan maganda, bakit ko pa yan hahanapin at kukunin para sa'yo? Kayo na talaga ang pinakamagaling na guro. Kapag lumakas na po ang alagad nyo sa hinaharap, sisiguraduhin kong maginhawa na ang buhay nyo. Sa yan yung secret realm. Hindi ko hahayaang mangyari ulit ang nakaraan. Gising ka na pala. Papasok na kayo sa yan yung secret realm sa loob ng ilang araw. Magtatag ka at magsanay ng mabuti. Opo. Guro, gusto ko pong matutong gumawa ng talisman. Matagal mo na palang pinagpapaplanuhan yan, no? Madaling matutunan ang karaniwang talisman art. Pero ang tunay na talisman master, nakadepende sa antas ng kasunduan ng spiritual sense at ng runes. Antas ng kasunduan. Sumunod ka sa akin. Guro, huwag mong sabihing ito ang lihim mong kuta. Ang marka ng talisman master. Tama. Ang karaniwang talisman master ay pwedeng gumuhit gamit ang selyo. Pero ang taong may mataas na antas ng kasunduan sa runes ay kayang mag-ukit ng sarili niyang eksklusibong marka. Guro, saan galing ang mga lamat sa ibabaw nito? Ang pag-uukit ng marka ay nakakaupod ng isip at kaluluwa. Habang tumatagal, lalong bumibigat ang pasanin sa iyong spiritual sense. Kapag hindi sapat ang antas ng kasunduan, at pinilit mo pa ring iukit, maaaring mapinsala ang mismong pundasyon mo. Kung ganun, titingnan ko muna bago ako mag-ukit. Mas mabuting kabisaduhin mo muna. Kabisado ko na po. Kapag nag-ukit ka pa, mapipinsala na ang isip at kaluluwa mo. Guro, kaya ko pa po. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Ayos lang kahit walang sariling marka. Sa susunod, gagamitin mo ang marka ko. Ito ay... Guro, nagtagumpay po ako. Gintong marka. 1,000 taon nang walang lumilitaw na gintong marka sa sekta ng Xuanfu. Napakagaling naman ito. Pagsasama ng mga ugat ng espiritu. Ngayon naman ay ang gintong marka ng milenyo. Sino ba talaga ang batang ito at saan siya nanggaling? Pang-anim. Napakataas ng pakikibagay mo sa mga mahiwagang simbolo, mag-aral kang mabuti. Mag-aral kang mabuti. Guro. Kaya ba nitong pumatay ng mga demonyo at halimaw? Ano ba ang iniisip mo? Sapat na kung mapapagana mo ang simbolo ngayon. Kung ganoon, iguguhit ko na ito ngayon. Gamitin mo muna ito. Hahanapan kita ng mas maganda sa susunod. Salamat po, Guro. Kuya Zhao, mas maaga ka pa sa akin. Aking kapatid. Sigurado ka na bang sasama ka? Sasama po ako.
Wow, napakakisig ni Guro ngayon. Tayo na. Magtipon sa may tarangkahan ng bundok. Ako. Kuya Zhao, sa pagkakataong ito, hindi kita hahayaang mamatay. Pinuno ng sekta. Kumpleto na ang lahat. 2 mula sa bawat tuktok. May kabuuang 10 alagad. Alis na tayo. Guro. 2 hanggang 3 araw ang biyaheng ito. Tipirin mo ang kaunting lakas ng espiritu mo. Ito ba ang bagong bunsong alagad na tinanggap ng pinuno ng sekta? Kahit ang seremonya ng pagtanggap ay hindi man lang ginawa. Saan naman kukuha ng ganoong pera ang sekta natin? Hay, ang hirap talaga maging mahirap. Paunti ng paunti ang mga gumagamit ng simbolo. Mukhang tayo na naman ang nasa pinakailalim sa lihim na lupain na ito. Maliban na lang kung makakahukay tayo ng isang ugat ng espiritu. Mayroon niyang ugat ng espiritu sa iyan niyang secret realm. Sa orihinal na nobela. Pumasok si Suning Shuang sa bulkan para sa ugat ng espiritu. Nang malagay sa panganib, ginamit niya pa si Kuya Zhao bilang panangga. Kung talagang nabuhay siyang muli, tiyak na aagawin niya ulit ang ugat ng espiritu sa pagkakataong ito. Hindi. Hindi ka siya ang ugat ng espiritu sa singsing ng imbakan niya ngayon. Ang mahiwagang pulseras ko lang ang may kakayahan. Kaya ang una niyang gagawin ay tiyak na agawin ang pulseras ko. Ilabas mo ang iyong kamay. Nandito pa. Simbolo ng pagpapakita. Pagpasok sa lihim na lupain. Huwag mong hahayaang makita ito ng iba. Naintindihan ko po, Guro. Dahil may nagkaka-interes sa pulseras ko. Bibigyan ko siya ng peke. Guro. Isuot mo ito. Salamat po, Guro. Hindi ba ito ang pulseras ng aking kapatid? Sa kanya nga iyan. Burara siya. Bago lumabas ng lihim na lupain. Itago mo muna ito para sa kanya. Huwag kayong mag-alala, Guro. Hindi ko ito maiwawala. Aking kapatid. Tiyak na itatago ito ng mabuti ni Kuya Zhao para sa iyo. Kuya Zhao. Pain ang dala-dala mo. Sige na, malayo pa ang lalakbayin natin. Magmadali kayo sa pagsasanay. Napakabagal naman ng pagsasanay na ito. Pahiga nga muna. Pwede bang humiga? Ang init naman. Narito na tayo. Gamitin ang espiritual na lakas upang protektahan ang sarili. Gumaan na ang pakiramdam ko. 2 araw akong isinakay ni Guro sa kanyang lumilipad na espada. Hindi siya nagpahinga kahit sandali. Malapit nang magbukas ang ganyang secret realm. Gusto ko ang espiritual na ugat. Dapat ko ring iligtas ang buhay ni Kuya Zhao. Guro po. Pagod na po ba kayo? Ayos lang ako. Huwag mong kainin yan. Kainin mo ang sa akin. Mataas na uri ng pil na pampalakas ng espiritu. Binili mo ba yan? Ako ang nag-refine yan. Ikaw mismo ang nag-refine. Marami pa ako nito. Kuya Zhao, kumuha ka rin. Salamat, hindi ko na ito tatanggihan. Maghuhukay ako ng maraming espiritual na halaman para sa iyo pagpasok natin sa secret realm. Pangako yan. Gaano pa kaya karaming kakayahan ang itinatago ng batang ito? Hindi kaya tayo na naman ang pinakahuli ngayong taon. Maliban na lang kung talagang makakahanap tayo ng espiritual na ugat. Guro po, hintayin niyo pong maghukay ako ng malaking espiritual na ugat para sa ating sekta. Ang lakas ng loob ng batang ito. Hindi ganoon kadaling makahanap ng espiritual na ugat. Sapat na sa akin na mayroon kang ganyang hangarin. Pinakamabuti kung makakahanap ka. Pero kung hindi, huwag mong ipilit. Walang anumang kayamanan ang mas mahalaga kaysa sa iyong buhay. Tandaan ko po, Guro. Sa bibig mo lang naman yan natandaan. Ang espiritual na ugat ang susi para makabangon ang ating sekta. Basta't wala pa itong nagmamay-ari. Gagawin ko ang lahat para makuha ito. Napakasutil talaga ng alagad kong ito.
Hindi ba't mayroon kang espiritual na kalasag? Bakit mo naman itinatanong yan? Para ibigay bilang regalo sa aking alagad. Ano? Kailan ko ba sinabing ibibigay ko yan? Bata. Ang Xuan Shield na ito ay kayang humarang ng 3 atake mula sa mga nasa ibaba ng huling yugto ng Jindan. Salamat po, Elder Xin. Mao Jinghe. Hindi ba't hindi mo naman ginagamit ang iyong tali na panggapos ng immortal? Ungas ka talaga. Ito ay isang katamtamang uri ng espiritual na kagamitan. Sa iyong antas ng foundation building, bahagya mo na itong magagamit. Salamat po, Elder Mao. Huwag mo akong tingnan. Ako na ang kusang magbibigay. Ikapitong antas ng pil na pampasira ng ilusyon. Kapag nakatagpo ka ng mga mahiwagang formasyon o ilusyon, makakatulong ito sa iyo na sirain ang mga harang ng demonyo. Salamat po, Elders Hang. Bakit kayong lahat nakatingin sa akin? Bata. Ito ang mahiwagang itlog na inuwi ko mula sa kagubatan ng demonyo. Bagamat hindi maramdaman ang anumang enerhiya rito. Ngunit nararamdaman ng matandang ito na hindi ito ordinaryong bagay. Ang itlog na ito. Isa pala itong fire kilin. May reaksyon ito. Elder Xiao. Ibibigay niyo po ba talaga ito sa akin? Regalo ko na sa iyo. Kung mapapapisa mo man ito sa hinaharap, ay nakadepende na sa inyong tadhana. Ang binigay ng iba ay mga kayamanang nagliligtas buhay. Samantalang itlog naman ang ibinigay mo. Baka naman napakalakas nito. Hindi lang basta malakas. Ito kaya ang magiging fire kilin sa hinaharap. Ang orihinal na katapusan ay hindi na mangyayari muli ngayon. Gagawin ko ang lahat para makuha ang espiritual na ugat. At tiyak na ibabalik kita ng ligtas, Kuya Zhao.